Okay. So, before we start our lecture about research, inuna ko na muna tong yung lumabas na nakaraang board exam, which is kapag nagkakaroon, di ba ang huling topic natin is dispute resolution. So, we are talking about the how we file the certificate to file action through MTC and how we call that. Pag direct filing, ibig sabihin lang nito, sa MTC yan. Okay? Tapos regular filing naman, ang certificate to file action is ongoing sa criminal justice system. So take note nyo lang dito, pag municipal po ang iyong area, kapag mas mababa po sa 421 or 4 years, 2 months, and 1 day, automatic, ikaw ang magpapile sa MTC. Okay? MTC ka. But, kung mas mataas sa 421 o 4 years, 2 months, and 1 day, automatic sa Office of the Prosecutor. Take note nyo na kapag regular filing pinag-uusapan, you must be kumbaga ipapasa mo yung certificate to file action sa Office of the Prosecutor. How about the city? Pag city pinag-uusapan natin, regardless kung ano ang iyong imprisonment, either 421 pataas or 421 pababa, automatic sa Office of the Prosecutor mo yan ipapile at ang tawag natin dyan ay regular filing. Okay? Nakakasunod po, guys. Okay, good. So let us start now to the last topic of our criminology area, and then we are going to proceed to core administration. So para at least unahin ko muna ang CA after this one para dire-diretso ang Q&A natin. Okay? Sinasakto ko lang din ang Q&A natin doon sa ongoing pa nyo, 'di ba? Malapit na din ang board exam. Okay. So pasok tayo sa research. So pag sinabi nating research, automatic, 'di ba pinag-aralan ninyo class the word research means means again, anew, kumbaga over again, to what? To examine, to test, or to prove something na gusto mong pag-aralan. So, ang una mo rin tayong tatandaan pagdating kay research is what? It is the scientific investigation when it comes to criminological research. Ano yung natin dito? Scientific investigation. Okay? To what? Into what? Into the something na gusto mong tuklasin. Ano pa? Yung tinatawag nating undiscovered phenomena. Okay? So pag sinabi nating means again, anew, or over again. Then take note nyo, it is the systematic and refined technique of thinking employing specialized tools. So ginagamitan siya ng sistema. Okay? Another one, it is the science investigation of the phenomena, which what? Includes the collection, the presentation, the analysis, and the interpretation of facts. So meaning to say, kapag ginagamit natin ang salitang research, meron kang tinutuklas. Okay? So, when it comes to the research again, French word, di ba, pinag-aralan ninyo, it is the researcher. Ibig sabihin, to search again. Ibig sabihin, kapag nagkakanda ka rin pala ng research, pinag-aralan na rin siya ng ibang tao. Okay? So, when it comes to research, to go about seeking. May hinahanap ka. Yan I take note about French word. And, when you do something, or when you do searching in the internet, when you do browsing, class, halimbawa, nagbo-browse ka, when you go to the library to find something about the meaning of crime, research ba ang tawag doon? Kung halimbawa na ikaw ay naghahanap ng mga definition ng crime,
the components of the criminology, the scientific investigation which is including the crimes and criminals. Anong tawag sa ginagawa mo? Research ba ang tawag doon? Yes or no? No. Ang tawag mo dyan, class, ay literature review. Okay, ulitin ko. When you do searching in the internet, you do browsing in the internet, you must be find the meaning of the crime through internet. Anong tawag sa ginagawa mo? Not research. Anong tawag? Literature review. Nagigets po, class? Class, are you still with me? So kapag naghahanap ka ng mga meaning, nagkukuha ka sa mga Facebook, sa Google, sa YouTube, automatic hindi research ang tawag doon. Kaya minsan napagkakamalan na mag-research nga tayo sa internet. No, the best term na dapat mong gamitin is what? We need to literature review. Okay? So yan yung sinasabi natin through internet and through library. Okay. So how about the criminological research? When it comes to the criminological research class, it is to discover the relative in nature of crime. So ibig sabihin, ginagamitan natin ng scientific data na may kinalaman sa nature ng crime. So ano ba ang pinaka-purpose ng ating research? So ang purpose niya is what? To discover, to answer. Kumbaga, dinidiscover natin, halimbawa, ano po ba ang pagkakaiba ng pagpatay ng maramihan ng mabilisan sa pagpatay ng maramihan pero hindi sunod-sunod. So you need to discover it through your data. To answer the questions na hindi pa nasasagot. To satisfy your curiosity and to improve your investigation. So that is the purpose ng research. That is the goal, purpose. Okay? So what is the two main goals of the criminological research? Dalawang main goal natin dyan, class. It is the pure and applied research. So what is the difference between the two? When it comes to the pure, take note, to develop theory and expand knowledge. Okay? So, ibig sabihin, pwede mo rin siyang gamitin na base or pure research. Tagde-develop ka. Okay? Ine-expand mo yung knowledge na gusto mong matutunan. Ano yung sample nito, ma'am? Halimbawa, tinutuklas mo kung ano ba ang pinagmumulan ng krimen. Ano ba yung talagang pinakabasihan ng pagmumula ng krimen? And when it comes to the applied research, it is to develop solution for the problems and relevant application for criminological practice. So, ibig sabihin nito, nakatuklas ka na ng isang problema. Ngayon, kasi dito kay Pure, nagde-develop ka ng theory. Humahanap ka ng sagot sa tanong mo na bakit. Now, natuklasan mo na yung tanong mo na bakit. Ang gagawin mo na kung applied research na, magde-develop ka na ng solution. Halimbawa, i-apply natin sa reality class when it comes to law. Bakit nagloloko ang isang lalaki? Guys, what is mga lalaki dito? Mga babae na loko. What do you think the reasons behind the person or the man na hindi nakukuntinto sa isang tao? Do you think it is the curiosity or what? Now, kung ang ginagawa mo, class, tinutuklas mo yung dahilan, that is the pure research. Nagigets po. But, pag natuklasan mo na, halimbawa, kasi talagang naniniwala ba kayo na ang mga lalaki, hindi naman nila lahat, but sinasabi, class, na ang lalaki daw talaga ay hindi marunong makontento. Do you agree? Kumbaga, 11 yung kamay nila. Titikim at titikim yan ng iba. Now, magkakaroon ka ngayon ng instinct na bakit? Kasi nga, nature na nila yan. So, pag natuklasan mo na yung nature na yan, class,
i-applied mo na lahat ng mga naging basis mo. That's what we call applied research. Nagigets po? So, ang keyword mo, pag pure, it is to develop the theory, expand the knowledge. COVID-19, tinutuklas natin, ano bang dahilan ng COVID? Ngayon, nalaman mo na, halimbawa, yung naging reasons ng COVID, kailangan mo na ngayon i-develop yung solutions. So, parang yung pure and applied class before cause and effect. Parang ganun yung part niya. Hinahanap mo yung cause, then kapag nakuha mo na yung cause, hanapan mo ng solution. Okay? So, according to purpose naman, pag sinabi nating class, according to purpose, marami kasi yan eh. Marami tayong pag-uusapan dyan, class, na part, which is yung according to goal, according to purpose. Okay? So, let us proceed to according to purpose. Ano pinaka-purpose ng research? Meron tayong tinatawag na predictive or prognostic research. Pag sinabi nating predictive, class, pine-predict mo. Diba? The word itself, predictive, determine the future operation of the variable under investigation. So, ibig sabihin yan, halimbawa, example ko dito, class, the behavior of the student to pass the board exam. So, pine-predict natin na ano ba ang dapat na maging behavior ng isang tao na nagtitake ng board exam. So, pine-predict natin. Ibig sabihin, tinutuklas natin. Ano ba yung mga pwedeng maging way to pass the board? And what is the behavior to pass the board? Dapat ba 8 hours? It is good thing na ang pag-aaral is may tulog? Or pine-predict natin na sa loob ng isang linggo dapat may pahinga? Or dapat sa loob ng isang araw 8 oras lang ang pag-aaral and then pahinga. So ano yung mas magandang behavior? So this is the predictive, pine-predict natin. Nakukuha po, class. So yung future operation ang pinag-uusapan dito. So kung ito ang gagamitin mo, purpose mo, hinahanap mo yung mabisang paraan to pass the board. Mabisang behavior to pass the board. How about directive research? Mabilis ba tayo? So pag sinabi naman nating directive, what should be done based on findings? Kung kanina, class, pinag-uusapan natin ano ang magiging future operations ng variable mo. Dito ngayon, class, natutuklasan mo na at ano ang remedy na dapat mong gawin. Ano yung magiging solutions mo doon sa variable na nakita mo na unsatisfactory. Okay? So, what should be done based on the findings? Halimbawa, maraming bumabagsak sa board exam. Natuklasan mo yan through predictive, predictive or prognostic. Ngayon, pag natuklasan mo na bakit maraming bumabagsak, common goal mo ngayon is what? Tuklasin ngayon yung solusyon. Dapat bang mag-review center or self-review? Ano ba ang dapat i-enhance? So, ibig sabihin, ang purpose ng directive research, class, is to propose the improvement. At kadalasan, ito yung ginagamit ng ating criminology department. Ini-improve natin yung mga nagkaroon na ng solusyon. Kumbaga, halimbawa, the rehabilitation treatment program under the Correctional Administration. Do you think it is effective? Effective ba yung ginagamit na rehabilitation ng bata? Kumbaga kasi na ano na, 'di ba? Na natuklasan na yung problema ng bata. Ngayon, ang gagawin mo kung halimbawa directive research ang gagamitin natin, magpo-propose ka ngayon ng effective na programa para mas ma-enhance or gumanda
ang program na para sa bata. Okay? O keyword mo dito, pag directive research, what should be done based on findings? Natuklasan mo na nagloloko jowa mo. What should be done para ma-remedy yung relasyon nyo? Unawaan, ikaw ba ang dapat magbago or dapat hayaan mo na lang? Nagigets po, that is directive. Guys, nagigets nyo yung ibig kong sabihin at isina-apply natin. Halimbawa, class, nanlalamig yung jowa mo. Nalaman mo ngayon ang panlalamig niya. Masyado kayong busy sa trabaho, busy sa pag-aaral. Now, kung gusto mo class na mas lalong magkaroon ng tibay ang relationship nyo, you must be the directive research. You must do the directive research. You must propose the solution, the improvement na pag-usapan nyo yan. So, di ba ina-apply natin sa love ang research? Kumbaga dito, para ma-expand mo class ang ginagawa mo o sinusolusyon ng problema, dapat alam mo kung ano yung mga gagamitin mo. Naunawaan po. Paano mo tutuklasan ng isang problema kung problema na nga yan? Kailangan, kung meron kang tutuklasing problema, automatic yan, naka-align na dapat yung magiging proposal mo pag natuklasan mo na yung problema. Okay? How about the illuminative research? Pag sinabi naman nating illuminative, ginagamit naman to when comparing the two variables. Okay? So, the interaction of the components of the variable. So, ang keyword mo kay illuminative is showing the connection. Tinitingnan mo ngayon kung meron bang relevant ang isang variable doon sa variable na ginagamit mo. Kaya ang example ko dito, class, is yung love to success. Ano sample niyan, ma'am? Do you think this is the connection between the success of the man is behind of the woman? Do you believe, class, na hindi magsasucess ang lalaki nang walang babae sa likod niya? Guys, nakikita niyo yung mga ganong mga ganong parang mga post sa social media yun, di ba? Na magiging successful daw talaga ang lalaki kung may isang babaeng sumusuporta sa kanya. Ngayon, pag illuminative pinag-uusapan natin, yun yung gusto mong maging research class. Maging relevant ba to? Totoo ba na ang success ng lalaki nakabase sa babae? So, dapat, kumbaga class, nakabase ka sa facts, hindi lang sa haka-haka. So, bago nagkaroon ng ganong salita, marami nang nagpatunay. At ang ginamit diyan is illuminative research. Another example class, but showing the emotion, showing the connections. Naniniwala ba kayo na makikita mo daw ang loyalty ng lalaki kung siya ay merong na? At makikita mo naman daw ang loyalty ng babae kung wala yung kanyang jowa. Kumbaga, matetest mo daw class ang loyalty ng girl kung ang ganyang lalaki ay wala. At matetest mo naman ang loyalty ng lalaki kung nasa kanya na ang lahat. Do you think there is a relevance between the two variables? The loyalty when you have nothing and the loyalty when you have something or everything. Guys, another example natin kay illuminative plus. Malaking factors kaya ang behavior ng bata sa kanyang pamilya or environment talaga ang magpapatunay ng behavior ng bata. So, titignan mo yung connections ng dalawang variable. Okay? So, take note nyo itong tatlo ha. Ulitin ko, pag according to purpose, mayroon tinatawing future operations ang pinag-uusapan.
Pag directive research naman, you are proposing the improvement, the remedy to the unsatisfactory condition. And illuminative naman class, you are interaction the components of the variable or showing the connection of the two variables. Ano ba yung binabanggit nating variables, ma'am? Pag sinabi nating variables, variable is things you measure. Usually ginagamit natin siya through quantitative. So manipulate and control in the statistic and research. Pag sinabi nating variable class, you're describing a person, place, thing, or idea. So, masasabi mong variable yan kung yan ay na-measure, nasusukat mo, na ma-manipulate mo. Yan ang ginagamit mong data, whether it is a person, object, or place. That is variable. Naunawaan po ba? Yan ang sinasabi nating variable. So, meron kayong maririnig dyan na laging related sa research. Yung sinasabi nating independent and dependent. Pag sinabi nating class, independent variable, it is cannot change. Ibig sabihin, hindi yan nababago. Okay? At kadalasan, pag sinabi nating independent variable, it is a constant and other variable cannot affect the independent variable. So, pag sinabi nating independent variable, it is the issue, cost. Okay? And when it comes to the dependent variable, it is the effect. Kadalasan, yan yung resulta ng ginagawa mong research. Okay? So, pag sinabing dependent, it is relies on and can be changed by the other components. Ito yung nagbabase. Halimbawa, binanggit niya dito. Example, grade of the student. Okay? So, yun sa grade ng student natin, ano ba ang most effective way para tumaas ang grado ng bata? So, ang independent variable mo ngayon is yung magiging cost. Then, kung halimbawa, mas maganda ba na ang nagtuturo may visualization or nagsusulat lang? Titignan mo ngayon ang effect. Mas okay ba na ang lecturer nyo gumagamit ng visual or hindi? Naka-encounter na kayo ng lecturer, di ba, class, na walang visual? On the spot ang sulat, katulad ng ginagawa ko sa inyo dati. Now, what do you think the most effective para matuto? So, depende yan ngayon sa performance ng bata. Yun na yun ang magiging dependent variable. Okay? So, halimbawa na ito, class. Tuturuan ko kayo ngayon sa research title. Although alam ko na paborito niyo yung research, tinigyan ko kayo ngayon ng sample research class. The gamification in teaching research to criminology student. Pag ganyan class ang iyon title, automatic, sa title mo pa lang, malalaman mo na ang independent variable at dependent variable. So, pag gamification class is the proper way to teach the criminology student. What is the proper way? Ano ba yung mga laro-laro? Makakaganda ba to sa performance ng bata? Kumbaga, etong gamification class, this is your cost. And it is considered independent variable. So, ito yung focus. Yan yung issue na iniimbestigahan natin. Ano ba ibig sabihin ng gamification? Yung paraan ng mga lecturer class kapag nagtuturo. Nagigets nyo class? Di ba merong lecturer na nagpapagame? May mga lecturer nagpapakanta? May lecturer na puro jokes? Do you think it is effective way to learn the subject? Meron naman class na nagtuturo, tama lang, bira lang mag-jokes. Meron naman pure English kapag nagtuturo.
So, titignan natin ngayon, class. Ito yung magiging cost mo. Ito yung focus mo ngayon. Na itong gamification na to, malaking factors ba to para sa grades ng mga estudyante? Okay? So, sino yung pwedeng maapektuhan sa gamification? Yung tinatawag nating criminology student. So, sila yung pwedeng ma-affected at sila ang tatawagin nating dependent variable. Okay po. Another sample. Pwede kayo class, 'di ba, sa research nyo, pwede nyo gamitin yung effectiveness, effective. Pwede rin naman hindi mo gamitin yan. Pwede mong gamitin lang yung title na The Blended Learning Modality in Review for Board Exam Licensure Examination for Criminology. Okay? So, pwede mo gamitin yung effects of the blended. Pwede rin tanggalin mo yung effects. Pwede mo yung maging title na blended learning modality. So, pwede mo maging title lang yan. Pwede mo rin naman, class, common na ginagamit is the effective effects. Okay? The factors. Okay? So, common yun ginagamit. Pero pwede rin mo naman tanggalin. So, pwede mo gamitin yung blended, pwedeng effects of the blended. Pero, hindi mo mababago ang independent variable mo. So, ano yung cost? Blended. Okay? Ano yung magiging dependent variable mo? Yung review. So, katulad ng ginagawa natin, class, tingin nyo ba nakatulong sa mga reviewee ang blended learning modality? Effective kaya yan, lalo na nung nagkaroon ng pandemic? Kasi 'di ba, masyado tayo naging traditional noon. Gumagamit pa tayo ng tinatawag nating mga Manila paper. Now, unti-unti na enhance na ang technology natin at lalo na nung nagkaroon tayo ng tinatawag nating pandemic. So nagkaroon ng blended, online, pure and online. So ngayon titignan kung mas nagkaroon ng effective yan. And nakikita nyo na yung resulta. Naniniwala ba kayo, class, na yung blended dati nung pandemic ang naging dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang mga nagtitake ng board exam? Class, naniniwala kayo na oo, nakatulong. Nakatulong partly, but yung effects ngayon, class, nahihirapan mag-catch up ang mga bata. Wait lang guys, ha. Yung nag-ano. So, nagigets po ang ibig sabihin. Kung natatandaan niyo yung mga title nyo, class, makikita nyo kaagad doon ang independent at dependent variable. Okay? So, let us proceed now to according to goal. Ito na yung naririnig nyo kanina na pure and basic. Wait lang guys, ha.
Guys, break lang tayo ng 10 minutes sa tabi. Okay, sorry guys for inconvenience na. Sakit. Class, nakakasunod ba? Minom lang ako ng gamot. So, alam ko research to, kaya dinadahan-dahan ko rin. Anyway, so back to topic tayo. Record. So, according to the goal na tayo, class, basic or pure research, ibig sabihin, tumutuklas ka dito. Okay? So, development of the theories and principles. So, binigyan ko kayo ng sample ngayon. Sa basic and pure research class, sumasagot ito sa tanong na why or how. So, example, exploring what process was being used for identifying the behavior of the criminal. So, ina-explore natin, class, kung ano ba yung mga way to identify the behavior of the criminal. Ano ba yung mga proper way natin, class? Meron tayong tinatawag na criminal psychology. Meron din tayong criminal psychiatry. So, mga pinag-aaralan natin dito, yung mga tao na mayroong iba't ibang klase ng problema na nagkokos ng crime. Wait nga. Wait lang guys. May ginawa ko. So, mayroon ako nakitang jokes class sa Facebook na ang ginamit niya is, eto nga, ginamit niya is basic or pure research. So, sinasabi doon, bakit nagloloko raw ang tao, ang lalaki? Bakit hindi sila nakukontento? Paano nila nagagawang manloko ng hindi nalalaman? So yun sinasabing ina-explore niya, tumutuklas sila ng reasons dito. How about the applied research? Parang kanina din to, class. Yung pinag-usapan natin na pag natuklasan mo na yung problema, itetest mo na ngayon by applied research. Pag sinabi nating applied research, it is the application of the result of the pure research. So this is the testing the efficacy of theories and principle. Tinetest naman natin. Na-apply na natin. So, tinitignan na natin yung kasiguraduhan dito. Halimbawa, you want to test the theory of self-control in the population you conducted. So, limbawa na yung self-control theory, class, when it comes to the behavior, ano ba yung mga pwedeng programs para ang isang tao ma-lessen, ma-reduce, ma-mitigate yung kanyang pagkukumit ng krimen. So, ibig sabihin, natuklasan mo na ngayon yung problema, tinetest mo ngayon kung ano yung effective dito. That is the applied research. When it comes to multi-purpose research naman, class, pinagko-combine mo na ang pure and applied research. Kumbaga, ito yung mixed research na binabanggit. So, generally, begin as the basic. Ibig sabihin yan, class, tinutuklas mo muna yung problema. Now, pag natuklasan mo na, yung result niyan ay nakita mo na, i-applied mo na ngayon. Itetest mo na ngayon. So, from tuklas to test. Pinagko-combine mo before and after. Cause and effect. That is the multi-purpose research. Okay? Kumbaga, kung yung isa na tumutuklas ka lang, tinutuklasan mo lang yung sagot sa tanong na how and why. Pero yung isa naman, pagkatapos matuklasan, tinetest mo lang. Pero meron naman tao nagre-research class na pinagko-combine yung dalawa. Okay? According to investigations naman, it is what? Exploratory research. Investigation to, ha? Pag sinabi nating exploratory, the nature of which is not yet known. Ibig sabihin, ine-explore mo ang variable na hindi pa natutuklasan. And to design, to describe an existing problem or situation, and examine the underlying factors that contribute to the emergence of the problem. Halimbawa, class, binanggit ko dito, porn. So, sino ba ang mostly, class, na mahilig sa mga porn videos? Sino yung mostly sa mga porn?
Lalaki ba or babae? So wala pa class talagang patunay kung sino ba talaga class ang mahilig. Kumbaga ito rin yung tanong na sino ba mas manyakol? Ang lalaki ba or ang babae? So may scientific basis na ba dyan? Meron na. So kung may scientific basis na yan, nagkaroon na yan ng pure research. Pero dito kasi sa exploratory, hindi pa siya natutuklasan talaga. Yung nature niya, yung pinagmulan niya ay hindi pa talaga literal na nasasagot. Okay? How about the descriptive research? Mostly ito yung ginagamit under our program. So descriptive, you are describing something variable. Remember the question of 4 Ys, 4 Ws, and 1 H. So ito yung what, where, when, who. So ibig sabihin, maybe describe the characteristics of the individual. So kadalasan ginagamit natin to kapag halimbawa, pinag-usapan natin bata. I-describe mo ngayon kung ano yung pinag-uusapan, bata, anong edad, saan yan, saan ka magkakandak ng studies. So this is the characteristic of the individual. Okay? So halimbawa, ang psychopathy, ano ba ang naging dahilan ng psychopath? Sino ang naging dahilan? Saan nag-umpisa ang pagiging psychopath? Paano nagkaroon yan? Okay? When, where, when. Okay? Exploratory naman, explanatory, answer why questions. So, pinag-uusapan natin dito is what? Pinag-uusapan natin, bakit nagkaroon ng crime? Okay? So, explanatory yan, class, sumasagot sa word na why. Bakit ka iniwan? So, yun yung sinasabi natin dito na explanatory. How about the experimental research? Pag sinabi natin experimental research, studies the effects of the variable in each other. So when it comes to the experimental, the temptation of the youth when it comes to the alcoholic behavior. Nag-experiment ka ngayon. Halimbawa, tinitignan mo class, sino ba sa ano behavior ng isang alcoholic at sa hindi alcoholic? So magkakaroon ka ng experiment diyan na halimbawa sino yung mostly nakaka-cause ng problema? Yung non-alcoholic o yung alcoholic? Okay? So that is the experimental. Pwede mo rin ina-experiment lalaki at babae. Ina-experiment nyo, sino ba ang nag-handle talaga ng relationship? Sagutin nyo, class. Based on your facts or based on your experience, na-experiment nyo na ba sa relationship nyo kung sino ang mas nagmamahal? At ano ang nagiging effects? Ako! Ikaw ang nagmamahal? Mas nakakatulong ba na ang lalaki ang mas nagmamahal or babae ang mas nagmamahal? Yun yung sinasabi doon. Okay? Sagot nga kayo, class. Sino mas better mag-handle ng relationship? Lalaki or babae? Saan mas nag-handle? Lalaki ba? Siguro ako, for me, both dapat. Based on observation, babae. Based on observation, may sumagot dito. Babae. Kasi ang babae, hindi yan bibitaw hanggat kaya. Ang kumakapit dyan, babae. Pero pag ang babae, mahal, pag ang babae, bumitaw na yan, wala na. Wala na, inuubos muna ng babae yung sarili nila. Kapag ang lalaki pala bumitaw, okay lang. Kasi, Ubos. hindi naman kayo, hindi naman kayo naninindigan eh. Ikaw may asawa ka, ako nandito ngayon. Sino nga nagbigan? Mahal, naka-online tayo. Huwag kang gano'n. Grabe. Naka-record tayo. Tanong mo na.
Ano yung ventilador? Taranda mo pa rin ako pakasalan. According to the time elements, ito naman pag time elements class, historical, descriptive, experimental. Pag historical, past. Dinidescribe mo what was. Okay? So, time elements yan. So, kadalasan ito yung mga gusto ng kababaihan. Tinatanong ang nakaraan ng lalaki. Descriptive naman, present. You are describe what is, kung ano yung present problem. Experimental naman, future, describe what will be. So, ito lang ang iyong tatandaan dyan. Pag sa time elements, pag historical, nakaraan, descriptive, kasalukuyan. Wala. What happened? Now, okay? According to choice of the answer the problems, so may tinatawag tayong evaluation research. Okay, pag choice of the answer the problems class, unang-una, pag evaluation research, halimbawa, you are evaluating the professor in criminology. So, ano yung teaching method na ginagamit nila, the classroom management na ina-apply dyan. Okay? Kung halimbawa, class, sa jowa, ina-evaluate mo yung jowa mo. Okay? So, meron ka magbibigay ka 1, 2, 3, 4, 5. Sino sa mga ex mo yung mas better? Ayan, ina-evaluate mo ngayon yan. Okay? O pwede rin naman sa jowa mo, ano yung mga ginagawa niya para mag-explore yung relationship nyo. Okay? So that evaluation. So normally, ginagamit talaga sa class kapag sa mga survey. When it comes to, kunyari, mga professor, sa mga foods, okay, na, di ba, meron doon satisfactor, non-satisfactor. Parang may something yung kinain ko kanina. Naghihilab yung tiyan. Ha? The developmental research, developing the program, pag sinabing developmental, the word itself. So developing the program, focus on the findings or developing. Focus on the findings of developing or more suitable instrument of process. So example natin class, yung CICL. Ano ba ang dapat class na program na pwedeng applicable sa mga bata para hindi na sila umulit sa pagkukomit ng krimen? Ano nangyari? Sakit talaga. Kung parang umaano yun dyan. Meron tayo ano dyan. Yung parang pampainit. Hindi yung nilalagay na ipikas yan. Lawayin ko na lang. So what is research design? Take note. It is what? The blueprint of your study. Kumbaga yan yung pinaka foundations mo class. Okay? When you design a study, you specify exactly who or what is to be studied, when, how, and for what purpose it includes. So, nakalagay rin dyan class yung sinasabing research participants nyo, yung research procedure, research instrument, analysis of data, and ethical consideration. And take note din class, sa board exam,
wala kayong may encounter na tanong na katulad nito. Ang tinatanong sa board talaga, you must be know how to use the knowledge na natutunan nyo. So, kaya binisik natin tong research class. Kasi, para pag tinanong na kayo sa board, anong klaseng research method ang gagamitin nyo? Kumbaga, para ka talaga dito nag-actual na nagre-research talaga. So, pag wala kang alam sa basic, paano mo ma-apply? So, wala ka makikita doon class na remembering. Common dyan, application. Kaya, pinapaintindi ko sa inyo class, yung basis neto, yung basic natin. Okay? So, pag sinabi nating research design, it is the research participants, research procedure, yung instrument niyan, paano mo ina-analyze yan, and ethical consideration. Okay. Let us proceed now sa lumabas na nakaraan 2023. Various fallacy. Ano yung mostling kamalian na ginagawa sa pagre-research? So pag sinabi nating fallacy, mistaken belief, yan ang keyword mo. Kumbaga, it is an idea which many people believe to be true, but which is in fact false because it is based on incorrect information. So kadalasan, hindi nakakaligtas ang mga researcher class sa pagkakandak ng study, lalo na kung hindi talaga sila class mabusising nag-aaral. Masyado silang gumagamit ng mga internet na which is walang basihan sa katotohanan. Okay? So, may tinatawag tayong individualistic fallacy. Ano ang ibig sabihin ng individualistic fallacy? It is what? Generalized his or her observation about an individual to group or organization. So, ang ibig sabihin neto, class, ang kamalian ng isa ay dinadamay mo ang buong organization. Halimbawa natin dito, class, drugs. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ngayon, class, na analyzation na mayroong police officer, one of the member of the PNP officer, na na-relate sa drugs. Ngayon, kahit isang tao lang ang involved, generalize mo na ngayon na lahat ng PNP officer is drug user. Do you get it, class? Naiintindihan yung ibig kong sabihin? So, generalize mo. Another example, common na nagiging way ito, class. Dahil naloko ka na ng isang lalaki, ang tingin mo na ngayon sa iba't ibang lalaki ay manloloko. So, generalize mo yung concept na yon dahil lang sa isang tao. Naunawaan po? Yan ang tinatawag nating individualistic fallacy. Nagigets po? Ano naman yung reductionism? Pag sinabi natin reductionism, it is try to disregard other unit of analysis and concept from other field. Meaning, class, na reductionism, hindi mo binubuo ang studies mo. Kumbaga, nililimitahan mo yung mga pwedeng maging factors. Kaya ngayon, yung collections mo, class, napaka-limited din. Kaya, hindi magiging, kumbaga, alam niyo yung objectiveness ng research mo ay hindi pulido. So, yung sinasabi nating reductionism. Nililimit. Halimbawa, nalaman mo lang ang problema ng mga psychopath dahil sa pamilya. Ngayon, dun lang umikot yung studies mo. Hindi mo tinignan yung environment din niya. So, ano pa yung mga pwedeng maging factors? Kasi, when it comes to the difference between psychopath and sociopath class, malaking pagkakaiba yan. Problema, nililimit mo yung yung data mo sa kung saan lang nakapokus yung studies mo. Although tama naman yun, kaya lang, kailangan kasi, yung kumbaga, yung pangkalahatang studies mo, hindi lang nakabase sa isang site. Okay, dapat tinitingnan mo din yung iba't ibang factors para
yung magiging solutions mo dyan, yung conclusions mo dyan, mas pulido. So when it comes to the collection of data, ano ang mga purpose ng collection of data? Meron tayong tinatawag na cross-sectional studies. Pag sinabi natin cross-sectional studies, you are collected the data at one time. So, kadalasan, ginagamit ito sa short period of time. At mostly class, mas convenient ito. More convenient. Halimbawa, kukuha ka na lang ng data class sa mga police or sa NBI. So, titingnan mo ngayon yung crime rate ng ating Manila. So, titingnan mo ngayon yung mga, pwede ka pumunta sa police, mga, yung, kumbaga, yung nakakasakop na headquarters ng PNP, kung saan makakita ka ngayon ng mga index crime and non-index. So, mas madali siya. How about the longitudinal studies? Long, ibig sabihin, matagalan yan. Kumbaga, ito yung conduct ng study na kung saan naglalaan ng mahabang panahon. So, the collection of the data from the respondent over a long time. Halimbawa, class. Ewan ko lang, class, kung naabutan nyo yung Itbulaga. Nasundan nyo ba, class, yung Itbulaga kung saan nagpaaral sila ng mga ng mga mahihirap na matatalinong bata? Na nyo, napanood nyo yon? Yung 30 students na in-scholar nila from elementary. Yes, di ba yun talagang, makikita mo talaga na sa buong Pilipinas, yung 30 student na yon ay minanmanan nila yung class. Ibig sabihin, mula elementary, tapos parang nitong anniversary ng Itbulaga nung nakaraan, parang matagal na rin naman, 5 years ago or what. Hindi ko nga akalain na tagal na rin eh. Na yung pinag-aral nila sa scholarship ng elementary, ngayon yung iba nagbo-board exam na, yung iba magna cum laude, yung iba nag-top notcher sa board exam. So ibig sabihin, tinignan nila class, nagkaroon ng tinatawag na kinag-collected sila ng mga data doon na kadalasan talaga class, doon masasagot yung hindi mo kasalanan ng pagiging mahirap. At minsan din, na kahit anong talino na meron ka, kung ang hirap ng iyong buhay, walang tutulong sa'yo, kadalasan, hindi mo rin masisisi kung hindi nila napagtatagumpayan. Naunawaan po. So, nagkaroon din to class ng analysis na ang kahirapan class. Minsan, ang pagtatagumpay ng tao, hindi lang sa sipag at talino. Minsan, kailangan mo rin talaga ng susuporta sa'yo. So, yun sinasabi dito. So, yun sinasabing longitudinal studies. Minsan, naglalaan talaga ng mahabang oras yan. Okay? Yung kay Ada Jokes, pwedeng gamitin yan kay Ada Jokes na paano na-justify na si Ada Jokes ang mother of criminals? Siyempre, ina-analyze mo lahat ng magiging anak niyan, yung mga descendant niya. So, hindi ka lang pwedeng magbase sa first degree niya. So, mula doon sa apu-apuhan, tinignan niyan, pinag-aralan niyan. At naging basehan ngayon yung mga data na nakuha sa descendant ni Ada Jokes, kaya siya napatunayang mother of criminals. Okay? So, pwede to, kung halimbawa may tatanong, yung ginawang pagkakandak class sa collection of data ni Ada Jokes, anong gagamitin? Cross or longitudinal? So, itasagot nyo is longitudinal. At buo-buo, mahal. Hindi mo inalo. Ano po yan? At buo. So let us proceed now to quantitative and qualitative. So take note nyo to ha. So pinili ko talaga yung mga mostly talaga na nakikita sa board. So ito class, yung quantitative,
automatic keyword mo dyan, numerical value yan. Okay? So, nandiyan tinatawag natin survey, secondary data analysis, and experimental. So, kapag ganyan ang topic mo, automatic quantitative yan, numerical yan. Pag qualitative naman, nandiyan na tinatawag nating narrative, phenomenology, lumabas to sa board class yung phenomenology, grounded theory, case analysis, and din yung board exam din, ethnography, lumabas din sa board exam. So, nag-topic doon. Sinama ko yun sa class, sa final coaching yung binigay ko sa inyo. Though gumagawa pa ako ng another final coaching, parang first wave yun, yung binigay ko sa inyo. So, quantitative, use of numbers. So, take note, it is the statistical method percentage for interpretation of data. Okay, so gumagamit na tayo dito ng reference or numerical value. So, unahin natin ang quantitative. So, nandiyan ang survey. Ano ba meron sa survey? Ginagamit nyo to, class, tama nung inyong research, tama? Ito yung most yung ginamit nyo. Yung nagkaroon kayo ng papers, tapos nangolekta kayo sa mga iba't ibang respondent nyo. So, method at collection of data from the sample of population by asking questions in order to describe some characteristic of that population. So, technically, class, pag survey, yung researcher mismo ang nagpe-present ng collecting data nila from respondent. Okay? So, ibig sabihin, ikaw mismo ang magbibigay ng kanilang sasagutan. At sa kanila mo kukunin yan. Ikaw mismo yung nagtatanong sa kanila through your survey. So, that is survey. How about the secondary data analysis? Mas convenient to, class, pag secondary. Bakit? Kukuha ka na ngayon ng na-analyze na data. Ibig sabihin, so, kung yung isa, actual kang kumukuha ng collected data mo sa respondent mo, ang secondary data, class, na-collecta na. Ibig sabihin, pwedeng na-compile na yan ng iba't ibang criminal justice or other institution na nag-conduct ng survey. So, halimbawa, may hawak ka ng survey data. Kumbaga, pupunta ka na lang halimbawa sa NBI, tatanungin mo na ngayon na alin sa lugar sa Manila ang mas mataas ang crime rate kasi nakapag-survey na sila. So, marami nagsasabi na Tondo, Manila ang mostly mataas ang crime rate. So, kukunin mo na ngayon yun kasi nakolekta na. So, ang pagkakaiba niya, class, si survey, ikaw mismo mangongolekta. Sa secondary data, hawak mo na yung collected data. Okay? Pag experimental naman, investigate whether an independent variable or police patrol, yan ang independent, produce an effect on the other variable, katulad ng homicide rate, by manipulating the independent variable. Halimbawa niyan, class, ang topic mo dyan, class, sa tinasabi nating variable mo is homicide rate. Klase ng pagpatay. Now, ang independent variable mo is the police patrol. Maaari class na ano-ano ang mga ginagamit sa police patrol. May vehicle, may foot, may bicycle, may horse. Okay? So, ibig sabihin, nag-experiment ka ngayon, ano ang mas mabuti? How about class this one? Sa COVID. Ang dependent variable natin is COVID. Yung ratings ng COVID. Ano ang mas magiging effective? Yung ECQ, MECQ, or GCQ? Diba, class, nung pandemic, diba yan na naririnig natin? Dati, ECQ talagang extend, ano yan? Yung, kumbaga sa ECQ, yung pinakamahigpit ba? Ngayon, magsabi na bumaba nga ang ratings ng COVID. Problema, bumaba din ang ekonomiya. Nagkaroon ng GCQ. Tinignan ngayon yung level.
hanggang sa unti-unti na class nagkaroon ng magandang program. Okay? So, tinitingnan ngayon yung magiging effect. Nakuha mo. Sa akin? Paano mo nakuha? Qualitative. Pag qualitative naman, narrative class, ibig sabihin, another term is narratology. So, ang pinag-uusapan nyo dito is stories of individual. Narrative. So that the life of the individual through interview and collection of documents. Halimbawa niyan, class, yung magpakailanman. So, example natin dyan, yung mga criminals na nag-chance to tell their stories, di ba? Common po yan, narrative yan, under qualitative. Yung mga documentary, nandito rin yan. Pag-uusapan din natin yan dito. So, at least dito, familiar kayo sa narratology. Di ba parang tunay na buhay? Di ba parang may ganyan? Magpakailanman, ito yun. Phenomenology naman is the life or actual experience of the individual. So do you study several individuals who have experienced the same phenomenon and attempts to extract the essence of their life experience? So dito, class, kukuha ka ngayon ng mga magkakaparehas na experience. At tinitignan mo ngayon, class, kung ano ang nagiging epekto nito sa kanilang buhay. Halimbawa, COVID. Lahat tayo naka-experience ng COVID. Now, i-extract mo ngayon yung bawat effects, aray. Wait lang. Nagsusulat kayo, class? Okay, proceed. Sorry sa mga ano ko. Grounded theory. It is inquiry that employs interview and aim to develop a theory based on the views of several participants. So, halimbawa, you make a theory based on the findings data you gathered through interview. So, guys, saglit lang. Okay? Parang tinutusok yung tiyan ko. Kaya kinukulam na ako. You make the theory based on the findings data you gathered through interview. So that is grounded. So inquiry the employees interview and to develop theory. Kumbaga, class, tinitingnan mo ngayon yung iba't ibang participants mo. Then, gagawa ka ngayon ng theories.
or experiment sa base sa na-collected mong data. Ang ethnography naman, class, it is describe and interpret the patterns of group or culture. So technically, pinag-uusapan lang dito is the group of people. Halimbawa, Badyaw. Ano ba ang buhay ng mga Badyaw? Ang naging tanong sa board exam dito, class 1, related sa iba't ibang ano nila, parang kultura. Yung mga nakakulong na PDL. Tinanong doon na ang naging research ano niya, research method niya is qualitative under ethnography. So ano purpose nun? So ang naging sagot doon is para malaman yung difference ng bawat PDL. Pag case analysis naman, it is depth analysis on individual events, programs, or activity. So observation, interview, and documentary analysis. So kadalasan class, kapag ayaw mong mag-research, thesis ba? Pwede to sa case analysis. Kapag meron kasi class na gumagraduate ng masters na hindi nagtitesis, ginagamit lang is case analysis. So, observation to kung saan dati na siyang naging problema at nasolusyonan, tas gagamitin mo lang siya class, i-analyze mo lang yung naging data mo. So when it comes to the research hypothesis, a prediction of the possible outcomes of the study. Kadalasan, ito yung tentative answer to the research questions. So may tinatawag tayo class na null hypothesis. Pag sinabi nating null hypothesis, it states that there is no relationship between two variables. Halimbawa, meron kayang effects talaga class na nagiging maganda ang babae pag may jowa? Naniniwala ba kayo minsan sa ganun class? Nagiging maganda daw ang babae kapag may jowa. So, minsan, nagiging effects siya, nagiging, ano yan, nagiging haka-haka. So, minsan, walang connection sa isa't isa yon. Okay? Punta naman tayo sa tinatawag nating measurement scales. So, when it comes to measurement scales, it is the process of process of assigning value to the variable. Nandiyan ang tinatawag nating, take note nyo to, ratio, interval, ordinal, and nominal. Pag sinabi nating class, ratio, and interval, normally, numerical yan. Okay? Pag ordinal and nominal naman, yan ay categorical. So, nandiyan sinasabi nating nominal. Pag nabing nominal, it is name without particular order or ranking imposed on the data. So, ibig sabihin, kadalasan, words, letters, and events number are used to classify the data. Alam mo lang yung pangalan. The rest, last, wala ka ng pakialam dito. Ano sample? Halimbawa, sa gender, dalawa lang naman ang gender natin. Nandiyan ang female and male. Okay? Although class, may tinatawag na tayong LGBTQ. Pero when it classifying the general specific of the gender, we must be include the two major topics lang, the male and the female. So, ilalagay mo lang dyan sa female kung yan ba ay queer, pwede rin ba siyang lesbian, or transgender. Same goes to male. Pwede mo sabihin na gay, bisexual ba yan, or depende yan. Pero dalawa lang naman talaga uri ng tao ba? Lalaki at babae. Another, types of electric consumption. May tinatawag tayo class na residential, commercial, industrial, and government. So, ang tawag sa ginagamit mong scales is nominal. Okay? Another example class ng nominal, you must be focused on the year level of the college. Meron tayong first year, second year, third year, and fourth year. So that is nominal. Nagigets po. How about the ordinal? Take note mo sa ordinal, describing the rank. Ibig sabihin naman nito class, dinadescribe mo na yung ranks and order at yung difference of the ratio between two ranking may not always be the same. So, makikita mo na yung category nila, pagkakaiba nila,
Pero, hindi mo pa matidetect yung zero values nito. Ano halimbawa? Competition class. Meron tayong tinatawag na champion, first runner-up, second runner-up, third, and fourth. Nakikita mo yung order niya. Pero, hindi mo makaklasify ngayon kung ano yung pinakapagkakaiba nila. Halimbawa, same ba na 1.5 ang level ng taas ni champion sa first runner-up? At ganun din ba ang level ng first runner-up kay second runner-up? Hindi mo makikita kung yan ba ay 3.5. Okay? Di ba parang sa board exam class? Hindi mo consider na ordinal yon. Papasok na yon sa interval. Yung sa board. Kasi meron ka nang makikita doon na ratio. Unlike kasi dito sa competition placement under ordinal, makikita mo lang yung difference niya. Pero hindi mo makikita yung pinaka pinpoint ba, yung pinaka pagkakaiba nila. General yung kanilang pagkakaiba. So under the interval level naman, it is indicate an actual amount. Meron na itong tinatawag na numerical order or the order and the difference between the variable can be known. Alam mo na kagad yung level ng pagkakaiba nila. Ang pinaka-limitations lang nito as no point zero. No true zero. So, hindi mo alam kung ano yung pinaka-dulot at hulihan. Okay? So, halimbawa, dito sa temperature, alam natin yung level ng negative 15 degree, sa 10 degree, 20 degree, at 60 degree. Makikita mo na ngayon yung difference at yung order nila. Pero hindi mo makikita yung true zero. So, kung gusto mo mas mabusisi ang mga pagkakaiba, pwede mo nang gamitin ang ratio level. Dito sa ratio level, it is the same properties as the interval level, so the order and difference can be described. Makikita mo na kagad yung difference nila, yung order nila. Additionally, it is as true zero. And the ratio between 2 points has a meaning. Parang board exam result class ng top notchers natin. From the top 1 to top 10, makikita nyo na ngayon yung ratio, di ba, ng top 1. And then, sa top 2. Yung points ba, na kunyari, 91%, 91, ang top notcher, tapos yung second top notcher, yung top 2, 90.90. Tapos yung top 3, 90.60. Naunawaan po? So, makikita mo na yung true zero dito. Yung meaning ng ratio nila. Okay? So, para mas matandaan nyo, class, nagawa na ako ng tables. Sa tables na to, sa measurement, meron tayong nominal, ordinal, interval, and ratio. So, sa name, pare-pareha silang meron. Sa order, si nominal lang wala. Generalized yan. So, si ordinal and interval and ratio meron. Sa difference naman, kay nominal and ordinal, hindi mo makikita pagkakaiba. Order niya meron, pero yung difference hindi. Interval meron, and ratio. May difference din yan. So, kumbaga class, ang pinaka-perfect things is the ratio. Bakit? Kasi si ratio, may name, may order, may difference, at the same time, may true zero. Okay? So, ito yung sinasabi natin under quantitative. Ibig sabihin, may numerical value. So, when it comes to the guide in writing thesis paper class, lalo na sa ano natin, sa tinatawag nating Q&A, meron na ako doon sample class. Nasagutan niyo na ba yung board ano natin, yung pinasa kong Q&A? So, the chapter 1, ito yung sinasabi nating keyword lang, the problems and its settings. Sige, sige. After naman nito, ano nyo? Bibigyan ko kayo ng 1 day tapusin yun plus ha. Para ano, tapos magkikora-add tayo. Wait lang. Shit.
Pusin ko lang ito, ma. So, Chapter 1, Problem and Settings. Chapter 2, Review of Relative Literature and Studies. Then Chapter 3, Research Method and Procedures. Then Chapter 4, Presentation Analysis and Interpretation of Data. Then the Chapter 5, the Summary or Findings, Conclusion, and Recommendation. So, isa-isayin natin to class sa next ano natin bago tayo mag-final coaching. Okay? So, class, this is the end muna. Hindi ko talaga nararamdaman ako. Sagutan nyo yung Q&A ninyo. Tapos tuturuan ko talaga kayo kung paano doon. Hindi pa yun yung first Q&A natin, ha? Ginagawa ko pa yung talagang ano natin, yung para isasabay ko to ng July para ano. So, ibig sabihin, ito yung first wave ng Q&A natin. Pero magko-core add muna tayo para at least sasanayin ko na kayo sa puro Q&A. Okay? Actually, sa ibang center, wala pa akong gawang Q&A. Sasama ko kayo doon. So, yung first Q&A natin, yung final coaching na ginamit ko na nakaraang. So, konti lang kayo ngayon. Tingin ko, dahil busy talaga kayo. So, aralin nyo yung Q&A na ginamit natin. Magbibigay ako na schedule for core add na. So, we are proceed to core add. I hope na matapos nyo muna class yung criminology area before we proceed to core add. Okay? So, God bless and good night.